kaya minsan umabot sa akin yung depression, stress. Kaya ngayon, yung may problema ako, parang kung kaya kong sinishare ko kasi ayoko na bumalik yung depression ko, yung stress ako. Kasi sobrang hirap talaga. Grabe, yung mga pinagdaanan ko dati. Di ko, kumbaga, ayoko magkwento sa mga ate ko, sa mama ko kasi nahihiya ako kasi kita nila sa akin. Yan yung dati, ang problema ko. Ayoko nagkukwento pag, nalalabas ko lang minsan pag nalasing ako, ganun. Kasi, yung sobrang sikip na dibdib, sobrang bigat sa aming problema. Kasi syempre, bata pa tayo eh. Tapos, nakakaranas na tayo ng mga ganyang problema. Yung pinakahirap ng duman sa akin yung depression. No? Pero di yan alam ng pamilya ko kasi di ako nagsasabi sa kanila. Kasi ayoko din na makadagdag ng problema nila. Tapos makaisipin nila, ganun-ganun eh. Pinapakita ko lang sa lahat. Ay, sa mga tao na nakapaligid sa akin, isa akong masiyahin, patulang problema. Ganyan na ako ka-strong. Ay, yung mga problema ngayon na dumating sa akin, mabigat siya sa akin. Or, masakit. Kasi syempre, di naman ako sanay sa ganyan eh. Tsaka bago pa lang ako dito sa industry. So ayan, mga kabayan ko, mukha na siguro yan. Mga kabayan ko dyan, Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na lang po ako. Hanggang sa ibang bansa, na mga kabayan natin dyan sa abroad. Mga OFW, kumusta po kayo dyan? Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Hayaan nyo muna batiin ko kayo ng mga umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuti yung kalagayan at malayo sa karamdaman. Mga viewers, ni Pugong Biyahero at ang kanyang team, viewers si Krishna, mga Krishna supporters at mga Crispaw fanatic. Okay? Nandito naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Mag-shoutout ulit ako kay Kalinga Prab, kay Abal, Ate Jack, kay Papa Dins TV, kay Kabisnes, kay Katekram, Daddy Frankie. Shoutout sa mga viewers si Daddy Frankie, lalo na mga viewers si Daddy Frankie at mga viewers ni Tate Tekram, yung Katekram. Okay? At viewers ni Miss Ivana Alawi, welcome po sa aking YouTube channel at viewers ni Senator Rapi Tulfo. Shoutout sa kanyang programa na RTIA. Okay? Shoutout sa inyo lahat. Welcome po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, share, and comment at please keep up. Okay? Tuloy tayo. So ito. Mayroon ng upload para sa inyong kaalaman na mayroon ng upload si Krishna. Alam ko yung iba dyan, di pa nakapanood. Ngayon, mayroon ng upload si Krishna na kung saan, mga viewers ko, ay na kung saan ay inihati nila yung ate nila na nakapag-asawa ng katutubo doon sa bahay nila. Sa bahay nilang mag-asawa. At napanood ko talagang kasama yung si Inday Ugdot na ate rin niya, kasama. Tapos yung mas nakatatanda sa kanila yung ate ni Krishna, no? So tatanda sa kanila. So yun, mga viewers ko, nakita natin yung upload video ni Krishna. Dito mga viewers ko, may mga sinasabi siya, mga viewers ko, may mga sinasabi siya patungkol sa kanya. Patungkol sa mga problema, mga viewers ko. Ito yung sinasabi natin, mga nagdaang mga upload video ko, kung napapanood niyo, si Krishna ay nakangiti. Bagamat nakangiti, pero sa likod nun, ng kanyang mga ngiti, ay may dinadala pala siyang mabigat na problema, mga viewers ko. May dinadala siyang mabigat na problema. At yung mga problema na yon ay hindi naman niya nakikikwento, mga viewers ko, kung ano yung mga problema na yun. So, sinasarili niya na lang yung mga problema na yon. Ito, kumuha ko doon, mga viewers ko, doon sa upload dito ni Krishna, kumuha ko ng video clips
na katunayan na yung mga sinasabi niya ay talagang nanggagaling sa kanyang kalooban. At isinishare niya sa atin, mga viewers, isinishare niya sa atin yung mga problema na yon, isinishare niya. Kasi dumating pala siya sa mga ganyan, mga dating hindi pa siya na didiscover ni Pugubihero, ay yung mga problema ay hindi niya sinasabi sa atin niya. Sa mga ate niya, sa mga magulang niya. So sinasarili niya lang yung problema. Sinusolo niya. Pero dito, nung magkaroon siya ng channel, mga viewers ko, at nagkaroon siya na nakasama niya ang PB team, doon siya nagkaroon ng malawak na pag-iisip. At sa mga ganong pagkakataon, mga viewers ko, may mga nag-advise sa kanya na yung mga problema ay huwag mong dibdibin. I-share mo rin ang problema mo para hindi mabigat sa iyong kalooban. So, ganon. Salamat doon sa nagbigay ng advice kay Krishna. Ito pakinggan natin, kumuha ko ng video clip doon sa kanyang upload video na kung saan ay kung bakit ito mga nagdaang araw ay hindi siya nag-upload, yung pala talaga meron siyang dinaramdam na problema na hindi niya sabi-sabi na kanyang sinusulo lang ang problema. Hindi niya ma-share sa atin niya. Pero nasabi niya rin. Okay? Ito panoorin natin yung sinasabi ni Krishna. Kumuha ko ng video clip para mayroon lang tayong basihan. Magkaroon tayo ng motivation. Shoutout sa Krishna at saka sa mga Chris Pop fanatic. Shoutout sa mga viewers ni Krishna. Shoutout sa inyo. Subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel at magbigay lang po kayo ng comment. Lahat po ng comment nyo, binabasa ko po. At maybe po ako nagre-reply po ako, mga viewers ko. Nagre-reply po ako. At maglalabing lang po ako. Huwag po kayo mag-skip ng ad. Okay? Ito pa, pakinggan natin sinasabi ni Krishna. Kumuha ko ng video clip. Kayo na umusga kung ano masabi nyo. Okay? Hindi ko kaya minsan umabot sa akin yung depression, stress. Kaya ngayon, yung may problema ako. Parang kung kaya kong sinishare ko kasi ayoko na bumalik yung depression ko, yung stress ako. Kasi sobrang hirap talaga. Grabe, yung mga pinagdaanan ko dati. Di ko, kumbaga, ayaw magkwento sa mga ate ko, sa mama ko kasi nahihiya ako kasi kita nila sa akin. Yan yung dati, ang problema ko. Ayaw mo nagkukwento nalalabas ko lang minsan pag nalasing ako, ganun. Kasi yung sobrang sikip na dibdib, sobrang bigat sa aming problema. Kasi syempre, bata pa tayo eh. Tapos nakakaranas na tayo ng mga ganyang problema. Yung pinakahirap nung duman sa akin yung depression. No? Pero di yan alam ng pamilya ko kasi di ako nasasabi sa kanila. Kasi ayaw ko din na makadagdag ng problema nila. Tapos makaisipin nila, ganun-ganun eh. Pinapakita ko lang sa lahat. Ay, sa mga tao na nakapaligid sa akin, isa akong masiyahin, patulang problema. Ganyan na ako ka-strong. Ay, yung mga problema ngayon na dumating sa akin, mabigat siya sa akin. Or, masakit. Kasi syempre, di naman ako sanay sa ganyan eh. Tsaka bago pa lang ako dito sa industry ng vlog. So, hindi ako sanay na, yung ganyang mga masasakit na salita. Pero sabi ko, sarili ko na, kinaya mo nga dati na, sobrang hirap. Ngayon pa kaya, may time din na, nung time na sobrang nalugmok ako or nahihiya ako sa sarili ko. Bakit ganito? Bakit para namang ganun. Yes. Yun, may taong nag-comfort sa akin. May taong nag-advise, ganun, kaya mo yan. Kaya, sobrang thank you sa'yo. Alam mo kung sino ka. Kasi nung time na yun, sabi ko, titigil ko na to, ayoko na. Talaga. Tapos, minsan, sinasabi ko sa sarili ko, bakit? Ikaw patuloy mo na, kaya mo na eh. Kinakaya mo ngayon dating mga problema mo na.
sobrang munti ka ng mapangamatay, ganun. Dumaan ako sa mga ganyan problema. About pamilya, ano, yun pa ba na, ano pa sinasabi sa ko, tapos, yun, may taong ano sa akin, mas pinapalakas yung loob ko na kaya mo yan. Parang araw-araw sinasabi sa akin na kaya mo, yun. Isipin mo pamilya mo. Yan. Kaya inisip mo, parang ano, kaya ko naman pala, kaya ko naman pala na yung mga ano, mga pagsubok lang pala to. Kaya ko palang lampasan to. Sa isipin ko lang yung pangarap ko at saka pamilya. At sa mga ginagawa ko, wala akong ibang pangarap para sa pamilya. Yun. Kaya sikapan ko pa. Nagpapasalamat ako sa mga tao. Yun, hindi ko kakalimutan yung babanggitin ko palagi yung mga taong tumulong sa akin. Bakit ako nandito ngayon? Lalo na sa inyo. Kaya pagpatuloy ko kahit medyo nahihirapan na ako. Pinapakita ko sa inyo na okay ako palagi para masaya rin kayo. At parang nakikita nyo, nakikijam lang ako sa inyo. Yung mga nanonood na manipan. So, ayun. Pagod na ako. Pero parang nawala yung pagod ko na habang naglalakad ako, nagkukwento ako. Ay, ano lang kung ano masasabi sa mga sa boses ko, bakit ganito? Kasi parang siga talaga ako magsasalita ko. At nandito na kami, malapit na kami. Grabe yung paglalakad natin. Parang, yan, laban lang sa buhay. Kasi strong tayo. Mga pagsubok na dumating, iharap niyo na sa ako ay tatakbo. Ang ating nag-vlog din siya. Supportan niyo yung channel niya, og.inday. Ano yan? Ay, hindi. Yun. Muntik pa mabanggit guys yung ayan, puro kakawan sa ano to, sa pinsan ko. Nakakawan dito sa pinsan ko. Pawis na ang babae. Dito na tayo. So, ayun, di ba, mga viewers ko? Yung mga sinasabi niya, yung mga problema ay hindi yan na ikikwento dati sa mga atin niya, hindi yan na i-share. So, lalo siyang nagdaramdam sa mga dumarat na problema. Pero nung dumating itong dito siya sa social media, mas lalong nadagdagan yung kanyang problema at marami ang nambabasa kanya, mga viewers ko, so dinidibdib niya yun. At hindi niya pinapakita sa atin, mga viewers, na siya ay nasasaktan na. Hindi niya pinapakita. Inamin niya na hindi niya pinapakita. Nakangiti siya para lang ang gusto niya mapasaya niya tayo. Pero sa kabila pala ng mga ngiti na yon, ay nasasaktan na siya. Dito sa mga buzzers na masasakit kung anong mga sinasabi sa kanya. Siyempre natural mga viewers ko. Kayo man ang makabasa ng hindi maganda, ano mararamdaman nyo? Matutuwa ba kayo? Natural, hindi, di ba? So, ganun tayo mga viewers ko. Kahit sino sa atin. Pag may mga nababasa na hindi maganda, against sa'yo, sa sarili mo, ay talagang hindi ka matutuwa. At yung mga bagay na yung mga viewers ko, na-share niya sa mga ate niya, na-share niya sa mga magulang niya, hindi katulad daw ng dati na umabot sa depression yung mga pangyayari na mga problema na hindi niya nakakayanan. Halos dumating sa punto mga viewers ko. Sabi niya na gusto niya ng magpakamatay. O, di ba? So, nagtutugma yung sinasabi ni Dong Stevie. Doon sa nagbibigay ng comment
comment doon sa kanya sa mga buzzers na yung mga comment na hindi walang ka buhay-buhay at mga salaulang comment ay maaari mag-cause ng problema sa tao. 'Di ba? Pag hindi kinaya, magkakaroon depression. Kaya tama sabi niya, na sinasabi ni Dong Stevie, na maging responsible tayo sa mga comment. 'Di ba? Tama naman 'yun. Kaya huwag tayong magbibigay ng comment na negative. Bagkus, magbibigay tayo ng comment yung makakabuti. Hindi yung magbibigay tayo ng comment na ikasasama ng tao. 'Di ba? Ikasisira ng tao. Na wala namang katotohanan yung mga comment. 'Di ba gano'n 'yon? Kaya tuloy, yung nag-comment na 'yon, mga viewers ko, yung nag-comment na 'yon, kung napanood niyo yung kanyang live, umiyak. Dahil pinutakta rin siya ng buzzers doon sa kanyang comment na mga sumusuporta kay Krishna. Umiyak yung yon. Yung nag-comment na yon na nakakasira sa kapwa. Di ba? So, gano'n ang nangyari. Tama yung explanation ni Krishna na dumating sa punto na yung mga problema na dumating sa buhay niya at dinidibdib niya, dumating sa punto nagkakaroon siya ng depression. O, di ba? Pero ngayon, sabi niya, nakikita niyo nakangiti ako. Tumatawa ako dahil ayaw ko makita niyo na siya ay nangihina. Nangihina siya. Ibig sabihin, ayaw niya makita natin, mga viewers ko, mga kapwa ko viewers, mga Krishna supporter, mga Krishna fanatic, ayaw niya na makita natin na na mayroon siyang dinaramdam na problema at nasasaktan na siya sa mga comment ng mga buzzers na walang kabuhay-buhay, na walang dinisip kung kakasira ba yung mga comment nila o nakakaganda ba sa tao. Di ba? So yun, siguro isa sa mga dahilan, mga viewers ko, na dinamdam din ni Krishna yung mga comment na yon. Kaya siguro, hindi siya nakapag-upload ng mga ilang araw dahil din sa mga problema na yon. At i-share niya naman yung mga problema na yon sa mga kapatid niya. Kaya ngayon, nagpakita ulit siya at ayun, nakita natin mga viewers ko na kung natapos yung video, nakakatuwa siya panoorin, mga viewers ko. Nakakatuwa sila. Dahil yung tinitira ng atin niya ay napakataas. Kung matatanaw natin, overlooking mula doon sa kalsada. Mataas. Hingal nga siya eh. Pero kahit hinihingal na siya, nagagawa pa rin niyang magpatawa sa ating mga viewer. So, ganun si Krishna. Ganun siya. Wag lang tayong maboring sa kanyang upload video. O, di ba? So, ngayon, tuwan-tuwa na tayo. Dahil nagpakita na si Krishna at nag-upload na uli, at masaya naman tayo mga viewers uli. Lalo-lalo na humahanga kay Krishna. Kaya shoutout si Krishna. Tuloy mo lang yan. Huwag kang patatalo sa mga buzzers. Huwag kang patatalo sa problema. Labanan mong problema at kakayanan mo yan hanggang dulo. Andito lang kami, mga viewers mo, ay nanatili susuporta sa iyo. Totoo yan, mga viewers ko. Di ba? Isa na ako doon na sumusuporta kay Krishna. Okay? Kaya kayo mga buzzers, maging responsible kayo sa mga comment ninyo at huwag nyo nang ibas si Krishna dahil hindi nakakaganda yan. Kayo man ang ibas. Kaya nga ako pag binabas ako, sinasagot ko sa dito social media, sinasagot ko siya. Para tamaan din siya. Yung sinasabi ko. Di ba? Simple lang yung aking sagot. Kung mababasa sa comment section, simple lang yung aking sagot na mababasa niya na hindi haharang ni YouTube. Pero pag nabasa niya yon, tagos ang lalamunan niya. Yung sinasabi ko. So, ganun lang tayo mga viewers ko. Maging kuhan lang tayo, maging responsible tayo sa mga bibigyan ng comment para hindi tayo nakakasakit ang damdamin ng kapwa natin. Para hindi, kung anong ginagawa mo sa kapwa mo, ay babalik din sa iyo na maganda rin. Ngayon, kung pangit yung ginagawa mo sa kapwa mo, babalik sa iyo ay pangit din ang resulta. Di ba ganun yung mga viewers ko? Kaya huwag mong gawin
kung ayaw mong gawin sa'yo na hindi maganda. Okay? Yun lang po. Bye! Ingat po lagi. Pagpalay po tayo ng pumikapan. Malala ko lang ulit, maglalambing lang po ako sa mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe sa akin. Subscribe lang po kayo, like, share, and comment. Wala pong bayad ang mag-subscribe. Tapos mag-like. Libre po yan. Okay? Yun lang po. Bye uli. Pagpalay po tayo ng pumikapan. Okay, yun po. Bye!